Pinag-aaralan ng PHIVOLCS na palawakin ang danger zone ng Bulkang Mayon sa gitna ng pag-alburuto nito. Live mula sa Ginubatan, Albay, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, posible rin bang itaas ang alert level ng Bulkang Mayon? Oo, Jiggy, pinag-aaralan din yan ng PHIVOLCS, lalo't pwede pa rin daw maulit o maaari pa rin maranasan ulit itong masundan, yung matinding pyroclastic density current o uson na naranasan sa Bulkang Mayon nitong nakaraang weekend. Nananatili raw kasing aktibo ang bulkan at patuloy na naiipon naman yung lava sa tuktok nito. Maaari raw gumuho ulit yan at maging uson dahil sa lindol o mga volcanic earthquakes. At kapag nagbagsakan naman yung mga tipak ng lava, yan na yung sanhi naman ng ashfall o pagbagsak ng napakakapal na abo sa mga karatig barangay at mga kalapit na bayan maging lungsod. Pakinggan natin yung paliwanag ng PHIVOLCS tungkol dito. Kung magkakaroon pa po ng ganitong uson and may danger or may possibility na umabot or even lumagpas doon sa sa 6 kilometer permanent danger zone, yung area na maapektuhan, maaaring mag-recommend po ang PHIVOLCS na lakihan or taasan yung damihan yung areas na kailangang i-evacuate. Hindi lang po doon sa 6 kilometers. At Mon, nakikita nga natin sa sitwasyon mo na napakatindi ng ashfall na nangyari. Kung sakaling maulit ito, ay paanong paghahanda ang ginagawa ng LGU? Well, sabi naman, Jiggy, ni Albay Governor Noel Rosal, kung siya doon tatanungin, binabalak niyang ilikas na kaagad din, yung mga residente sa mga kalapit na barangay kahit nasa 7-kilometer extended danger zone pa. Partikular dyan yung barangay Miisi dahil talagang ito yung nakita nga ng gobernador ng kanilang bisitahin itong area kung saan halos kasunod na nito yung umaabot na dyan, rather yung pinaka-lava flow na nararanasan sa nag-aalburoto pa ring Bulkang Mayon. Na narito yung pahayag at paliwanag ni Governor Noel Rosal ng Albay. In that area, medyo malapit yun sa mga barangays in the extended 7, 8 hanggang 10 kilometers. Pag hindi natin ito na agapan, hindi natin ito bilang aksyon, delikado na sa next lahar flow, baka bumaba pa ito. At Mon, sa nakita mo ay gaano katindi yung naging epekto ng ashfall at yung mga magsasaka na naapektuhan din dyan sa paligid ng bulkan ay kumusta naman? Oo, Jiggy, grabe yung lawak ng epekto nitong ashfall, lalo na sa dalawang bayan, bayan ng Kamalig at dito sa Ginubatan, Albay. Sa likod ko, mabilis lamang, makikita nyo talagang walang tigil na winawalis ng mga residente yung mga abo, pero parang hindi maubos-ubos dahil sa kapal ng abo na naipon at nanikit na dito sa kanilang mga tahanan, maging sa mismong kalsada. Habang sa Kamalig naman, aabot sa higit 8,000 pamilya ang pinaka-apektado naman ng ashfall na kinailangang ilikas kaagad. Higit 400 naman ang nananatili dyan sa mga evacuation center sa naturang bayan. At pagdating naman sa sektor ng agrikultura, labis din po talaga naapektuhan yan. Sa drone video nga ng News 5, halos namuti na yung mga taniman ng mga petsay sa lugar. Pati nga mga palay na aanihin na sana sa katapusan ng buwan, nabalot din ng abo. Napinsala rin ang iba pa mga pananim gaya ng okra, talong, sitaw at saka kamatis. Sa tansya ng lokal na pamahalaan, aabot sa 100 magsasaka ang apektado sa naranasang ashfall sa bayan sa barangay pa lang, isang barangay pa lang dyan sa Kamalig. Jiggy. May pahayag ang Pangulo kaugnay ng mga naapektuhang residente, Mon. Meron, Jiggy, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nakahanda naman daw ang pamahalaan sa pangangailangan ng mga apektado ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon. Namigay na nga raw ng face mask ang DOH at tinutugunan din yung pangangailangan medikal ng mga apektadong residente. Sa ngayon, nakatuon din sila sa pagbubukas naman ng mga kalsada para magamit at di talaga mahirapan. Lalo't marami sa mga kalsada ay talaga nag-zero visibility kapag nadadaanan yung mga abo na naiiwan o naninikit na rin sa mga bahagi ng kalye. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. The first concern, of course, was the health concerns, and we were
bring out the people who are in the danger area. We are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok. Jiggy, target din ng pamahalaan yung idea ng Cash for Work program para nga matulungan din daw kahit paano yung mga apektadong magsasaka at sabay na malinis yung asphalt. Isa ang bayan ng Kamalig din sa nagsasuggest at nag-aaral ng ganitong klaseng proposal para nga sa kanilang lugar. Babayaran dito yung mga apektadong magsasaka para magtanggal ng abo sa mga apektadong lugar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ingat kayo dyan, Mon Gualvez po, live mula sa Ginobatan, Albay. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.